success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Buwabati po sa inyo ng isang magandang araw. Ngayong araw mga kabaka ay gusto namin i-share sa inyo dahil may mga request po yung ating mga followers. Ano po ba yung mga criteria pagdating po sa pagpili ng breeding heifers in cows? Dahil ang pagpili po ng breeding materials ay napakahalaga po para po ma-ensure yung paglago ng ating pagbabaka or yung paglago po ng negosyo ng pagbabaka. Kaya ngayong umaga ay minarapat po namin na i-share po sa inyo yung mga criteria na pwede pong guidance. Again, ito po ay base lamang po sa aming experience at maaari po na sa ibang mga magbabaka ay may kanya-kanya po silang parameter para sa pagpili po ng breeding materials. Pero sa atin ngayong umaga ay i-share po namin sa inyo yung aming pong ginagamit na criteria sa pagpili po ng breeding heifers in cows para po sa Great Ark Farm. So ang unang-una po na kino-consider po natin dyan ay yung genetic quality and pedigree. Pag tayo po ay namimili ng magagandang baka, pagkaya po ng budget, ito pong genetic quality and pedigree ay mahalaga po ito. Dahil dito po ay magkakaroon po tayo ng access sa superior genetics. Sa pagpili po ng heifers in cows na mayroong genetic desirable traits, depende po sa gusto natin. Kung ang gusto po natin ay yung sa mga dairy po, of course, ang gusto po natin na kunin dyan ay yung mataas po yung kanyang milk yield. Pero katulad po sa atin na nasa beef industry po tayo, nasa karne po tayo, ang mahalaga po sa atin dyan ay number 1, yung disease resistance, longevity ng ating mga breeding materials, ang reproductive efficiency. Ayan po ang mahalaga. Dapat po ay nagbibigay po ng isang anak bawat taon ang ating mga breeding heifers in cows. At ang kasunod po niyan ay yung breed sustainability. Again, dapat ito po ay mag-align po sa gusto po natin. So kung ang gusto po natin ay dairy, doon po natin i-focus yung mga genetic quality ng ating mga baka. At kung gusto naman po natin ay beef, so doon po tayo sa mga specific na lahi para po doon sa pag-produce po ng karne. At ang pangalawa po dyan ay yung reproductive performance. Fertility and reproductive history. Mahalaga po yan na titignan po natin yung linya ng mga baka na ating gagamitin sa pag-breeding at kung yung lineage po niyan ay mayroong proven history of regular, successful calving and good mothering abilities, yan po ay isang magandang indicators po na gagamitin po natin para po sa pagpili ng ating breeding heifers in cows. Yung kanyang calving records, yung easy po yung kanyang panganganak, may mga lahi po na sadyang madaling manganak, yung magandang health ng kanyang postpartum. Kasi mahalaga po yan na yung mga baka po natin ay manganak po ng isang beses, isang taon. Kaya as soon as manganak po yan, ay dapat po maganda yung kanyang pangangatawan para maibalik po uli natin siya doon sa cycle para mabuntis po siya ulit. At ang pangatlo po dyan ay yung physical attributes. Dito po madalas, dito po very particular yung mga ranchero po natin dahil gusto po nila na talagang maganda po yung tayo ng kanilang mga breeding heifers in cows. So kaya mahalaga po dyan sa physical attributes ay yung tinatawag po natin conformation. Yung maganda po yung kanyang body structure, napaka-crucial po yan. Sa mga dairy naman, conformation po para po sa magandang paggatas ay kailangan po natin. At ang body condition, maganda po na pagtuunan po natin ng pansin ito dahil sa breeding po, hindi po maganda yung sobrang payat na babaeng baka, hindi rin po maganda yung sobrang taba. So dapat nasa gitna lang po siya. So yan po yung physical attributes na pwede po nating magiging guide sa pagpili ng babaeng baka para po sa breeding program po natin.
At ang pang-apat po dyan, yung kanyang health status. Mahalaga po yung kanyang general health. Magsangguni po tayo sa mga veterinarians para po mabigyan po tayo ng guidance. So, kasama po dyan yung kanilang deworming process. Kailangan po wala pong mga parasites yung ating mga baka kasi nakakaapekto po yung mga parasites na yan sa kanilang reproductive ability. Titingnan po natin yan. At kasama din po dyan yung mga pipilay-pilay. Pag yan po ay may problema po ang kanilang health status, ay nakakaapekto po yan sa kanilang breeding ability. Kasama po dyan yung genetic health. So, tingnan po natin, baka may mga genetic diseases po dyan na pwede pong mapasa sa mga anak. Pag yung mga baka po na may mga genetic na sakit, ay iwasan po natin dahil nagiging minsan namamana po nila yan mula po sa kanilang mga magulang. Kaya hindi po pwedeng gawing breeding material yung mga may problema po sa genetic health. At ang panglima po dyan ay yung performance matrix. Mahalaga po yan. Sa dairy po, mahalaga po na yung babaeng gagamitin po natin dyan ay mayroong history po ng mataas na yield ng gatas. At ganun din po naman sa beef industry, kami po ay very particular doon sa tinatawag po natin average daily gain. So yung growth po ng baka, titingnan po natin. Hindi po pwede na kung magpapalahi po tayo ng baka para po sa karne, hindi po pwede na mababa po yung kanilang average daily gain ng ating mga breeding material at pag dinala na po natin sa feedlot yung kanilang mga anak, ay hindi po magbibigay ng magandang resulta. At ang pang-anim po dyan, ito po ay napakahalaga. Minsan po ito po yung namimiss ng mga ibang magbabaka, yung tinatawag po nating adaptability. Kasi ito po ay mahalaga. Tayo po ay nasa tropical country, dito po sa Pilipinas, at mahalaga po yung environmental adaptation ng ating mga baka. Ang problema po nito, pag nagdala po tayo ng mga baka na galing po sa malalamig na lugar, ay mahihirapan po sila dito sa ating bansa dahil hindi lamang po sa init ng panahon, kundi yung tinatawag po nating humidity, yung maalinsangang pakiramdam. Yun po yung isang napakalaking problema pagdating po sa mga temperate breed na mga baka na dinadala po dito sa tropical environment katulad po ng Pilipinas. At kasama po dyan yung behavior and temperament. Ito naman po, kahit po yung mga baka na medyo mainitin yung ulo or medyo hot-tempered po sila, pwede naman po natin yan baguhin sa pamamagitan po na maayos na cattle handling process. Kung saan yan po ay isa po ulit sa magiging future videos po natin kung paano po i-handle yung mga baka po na medyo masama po yung kanilang temperament para hindi po sila nakakasakit sa kanilang kapwa baka at sa handler po nila o sa atin po mga magsasaka. At ang pangpito, yung panghuli po na dapat i-consider po natin sa pamimili po ng ating mga breeding materials na mga babaeng baka ay yung age and longevity. Kasama po dyan yung age at first calving. Mahalaga po yan. Maganda po na kung yung baka po natin sa edad po na 2 taon, maximum po ng 3 taon, ay dapat nanganak na po ito. Pag ang baka po natin ay hindi po nanganak sa loob po ng period na yan, yan po ay hindi magandang lahi para gamitin po natin sa ating breeding program. So, ibig sabihin po, 24 minus 9, dapat yan po yung edad kung saan yung mga baka po natin ay pwede na pong i-breed. Sa kasunod po na video, ay may gagawin po kami para dyan, para po lalo po nating maintindihan yung tamang edad po ng first calving ng ating mga babaeng baka. At kasama po dyan, yung longevity potentials. Kailangan po, medyo mahaba po yung buhay ng ating mga breeding materials na mga babae. Siyempre, pag mas mahaba yung buhay at nanganganak po yun ng 1 beses yan sa bawat taon, ay ito po ay magbibigay po sa atin ng magandang hanap buhay. So, yan po mga kabaka. Panghuli, ang pamimili po mga kabaka ng isang magandang babae para po sa ating breeding program ay napaka-crucial po para po kumita yung ating negosyo. So kaya mahalaga po itong mga factors na to ay mapag-aralan natin. Kaya kami po ay tuloy-tuloy na nagsishare po ng aming mga karanasan
para po mapulutan ninyo ng aral at para hindi na po kayo mag-tuition mga kabaka. Kami na po yung mag-tuition para sa inyo. So sa ngalan po uli ng aking partner, si Pastor Julius Paler, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta at patuloy nyo po kaming tulungan sa pamagitan po ng pag-share, like and follow ng aming page sa Facebook at saka sa YouTube. Great Ark Farm ni Kabakang Arnel. Pagpalain po tayo ng Panginoon at marami pong salamat. Cultivating hope.